Makakausap natin ngayon si Transportation Secretary Vince Dizon. Magandang gabi, Secretary Dizon. Magandang gabi po, Ma'am Corina. Magandang gabi po. Parang hindi na po nauubusan ng problema sa inyo pong tanggapan. Ano po? Gaano na po ba yung sakop po ng inyong tanggapan? Marami talagang problema. Gaano na po Opo. ba katagal itong sinasabing taxi modus na sangkot daw ang airport police as far as you're aware of? Ma'am, tingin ko po, dekada na po ang binibilang dito. Napakatagal na po nito. At alam nyo, kahit na tayo at one point in time, tingin ko naging biktima na rin ito. No? Na ikay nagmamadali, tatanggapin mo na lang kahit na magkano na lang para makauwi ka na lang. So, kailangan po talagang matigil na po ito. At ngayon, meron po tayong breakthrough, meron pong mga nagtistigong mga taxi driver mismo at sinabi po nila na up to 40% po ang hinihingi nitong mga ibang kawani ng airport police. At nagbigay po sila ng 5 pangalan kahapon. Yung 5 yun po ay relieved na po of their duty as of last night. At tayo po ay nag-iimbestiga na ngayon. At medyo mabigat-bigat po ang magiging kaparusahan nitong mga kawaning ito. At sana mag-serve na to as warning po sa iba na itigil na po itong napakatagal ng modus operandi na to na talagang kinakawawa po hindi lang yung mga kababayan natin kundi pati yung mga turista and napapahiya po ang buong bansang Pilipinas dahil dito. Correct. And ang hindi po nalalaman ng tulad mo at ko, hindi pala ito legal. Kasi ang akala ng marami na naloloko, yun po yung gawain talaga dyan sa airport. So, ang Tama ibig po. po bang sabihin nito, Sec, ay metered taxis na ulit sa NAIA? Hindi po ba tinanggal Yan na po yung ang- metered taxis noon? Opo, yan po ang idudulog natin no dito sa mga opisyales no kasi kasama din diyan po no ang Department of Tourism dahil po meron din pong mga accredited Department of Tourism taxis no kasi dati po kasi naging problema po yan may mga metered taxis na hindi naman safe no kaya nagkaroon ng accredited pero ang problema itong mga accredited taxi na to naging paraan para mandaya at pagsamantalahan nitong mga ibang kawani diyan sa airport itong mga kababayan natin at itong mga turista natin so dekada na po ito nag-evolve na Ma'am Corina pero once and for all kailangan tingin ko makahanap na tayo ng paraan dito na maayos na to once and for all. So, with the cooperation of the PNP, tama po ba? With the Yes, sir. Ang kumukotong po sa kanila ay police, hindi po security guard. Hindi po, ito po ay airport police, no? Airport Hindi po police. ito PNP. No, ito po yung mga under sa MIAA, yung Manila International Airport Authority. Kaya nga po mabilis na umaksyon si GM Eric Hines at rinilieve kagad itong 5 na pangalanan kahapon. At ano po, no, maganda po may bago tayong hepe dyan late last year lang. Kaya po umaasa tayo na talagang lilinisin natin ang ranks ng airport police. So what can we expect if we are coming in? Okay, sino po ang lalabas po dyan sa airport? Metro na po talaga dapat lahat. Yun po ang aking pinopropose. No? Pag-aaralan po yan no? natin kung yan ang pinakamaganda. Dahil kamukha po sa ibang bansa, ma'am. No? Pagka nakita mo yung sign na taxi, pupunta ka dun sa area, maayos, nandun, nakapila ang mga tao, nakapila ang mga taxi, sasakay ka, i-on ng metro, kung ano yung metro kung ano yung fare mo sa metro, pagka dumating ka sa paroroonan mo, yun ang babayaran mo. Simple lang. Correct. No, transparent, simple, walang pandaraya, no? Kasi po pagka meron na po tayong pinasok na ganito, no, yung mga accredited na ganito ang fare, diyan na po talaga pwedeng pumasok itong corruption na nangyayari. Yes. No, kasi pagka accredited, ibig sabihin, kapag ikaw ay hindi pumayag, halimbawa ito po yung kwento ni Felix kahapon sa amin, no? Kapag ikaw ay hindi pumayag sa patong na ini-impose ng mga kasabwat diyan sa loob, hindi ka nila papapasukin. Hindi ka makakabiyahe, hindi ka makakapasok sa loob ng airport, hindi ka makaka-pick up ng pasahero. So, yan po ganyan po yung kalakaran dyan at kailangan po talaga matigil na natin. Baka dapat po may hotline para magbayad pero isumbong pagkatapos. Yung Isa ganon. yan sa mga titignan, no? Pero kailangan po talaga, no? Mag-isip na tayo kung paano ba ginagawa ng ibang bansa
paano nila na-monitor, paano nila nasisigurado na hindi ho nadadaya ang mga turista at ang mga kababayan natin. At yun ang gawin natin. Okay, good news naman po tayo. Itong 50% discount for students sa LRT at MRT. Long overdue na po ba ito sa tingin ninyo? Alam niyo po, ito po'y parte sa efforts ng ating Pangulo na talagang matulungan naman ang ating mga kababayan, lalo na yung mga magulang ng ating mga estudyante, na alam nyo ngayon, sabi nga ni Pangulo po, marami pong uncertainty ngayon. Hindi natin ho alam kung anong mangyayari dito sa Middle East. Hindi natin alam ang magiging epekto sa presyo ng gasolina, presyo ng iba't ibang bilihin. Kaya sabi niya, kailangan tulungan natin ang mga pamilyang Pilipino. So, isa po ito sa mga tulong na ibibigay ng ating Pangulo. 50% off po sa ating mga estudyante, Monday to Sunday, every day, all year round po yan. Wow. Kailangan lang pong ipakita ang ID o ang proof of na ikaw ay enrolled or registered. At yun po, 50% off po ang ating mga estudyante. Malaking bagay. Kumusta naman po Simula ang po plano? ngayon. Yes, sir. Kumusta naman po ang plano ng DOTR para sa Espanya Busway? Opo, yan po matagal na actually na pinag-aaralan. Ang World Bank pa nga po ang nag-umpisang mag-aral dyan. Ngayon po, siniseryoso natin dahil nakita na natin yung ganda ng ating EDSA busway carousel. No? At ito talaga ay naging epektibo. Ngayon po, halos 250,000 po ng ating mga kababayan ang sumasakay dyan araw-araw. At kahit papano, mas kumbinyente kaysa kung ikaw ay magsasasakyan. No? So, tingin po natin, very feasible po at malaki po ang magiging benepisyo lalo na sa ating ulit mga estudyante na papuntang Espanya, papunta po sa University Belt mula sa Quezon Avenue. At medyo maluwag din po kasi yung kalye na yan, no? Mula Quezon Avenue hanggang Espanya. So meron po tayong espasyo katulad nung nakita natin sa EDSA na nakita naman po natin na very effective. Ayun, okay. So habang nariyan po kayo, lulubusin ko na huling tanong. Yung naantalang EDSA rehab, so marami po ang mga nagreklamo, ano po, at parang, is it shelved? Is it indefinitely postponed? Ano na po ang update dito? Hindi naman po indefinitely postponed, pero ang sabi nga po ng ating Pangulo na a few weeks ago, we need to find a better way. And ang ibig sabihin po ng Pangulo natin doon, kailangan mas mabilis. Hindi po pwede yung 2 taon ng aberya ng lahat ng mga residente ng Metro Manila, no? Dahil sa traffic na idudulot ng EDSA rebuild. So nagbigay po siya ng 1 buwan para po maghanap ang DPWH, who is the lead agency. At yun po ang ginagawa ng DPWH ngayon. Naghahanap po ng paraan kung paano, sabi nga ng Pangulo, kung kayang 6 months, dapat 6 months lang yan. So, yun po ang hinihintay natin. No? At kami naman po sa DOTR, nandyan po kami para suportahan ng ating lead agency para hindi naman masyadong maaberya ang ating mga kababayan. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, DOTR Secretary Vince Dizon. Thank you so much po, Ma'am Corina. God bless po.